Comparison is the thief of joy. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Why comparison is ruining your life. So magpapakatotoo ko sa iyo the moment na kinumpare mo yung sarili mo sa ibang tao, automatic, talo ka na. So bakit? Pag kasi kinumpare mo yung sarili mo sa ibang tao, yung standards mo is nakabase na sa kung anong ginagawa nila. At yung happiness mo is nakadepende na sa ibang tao. At pare-parehas nating alam na hindi healthy yan. Sa panahon ngayon ng social media, mahirap talaga iwasan yan. Minsan pa nagpe-Facebook tayo, nakikita natin yung post ng ibang tao. Yung achievement nila, yung bagong bili nila ng iPhone, bagong sasakyan, bagong bahay, etc. So pag ganun, ano pumapasok sa isip natin? Buti pa sila. Buti pa sila may ganyan. Buti pa sila successful na. Buti pa sila masaya sa buhay. So kinukumpare mo yung sarili mo o yung normal days mo sa highlight reel ng ibang tao. At mali yun. So pag ganun, anong naramdaman mo minsan? 'Di ba? Nagkakaroon ka na ng doubt sa sarili mo. Nawawalan ka na ng gana. Nawawalan ka na ng drive. Nawawala na yung focus mo. Feeling mo na pag-iiwanan ka na. And unfair yun sa'yo. So bakit unfair sa'yo? Kasi ang reality, magkakaiba kasi tayo ng laban eh. 'Di ba? Magkakaiba tayo ng starting point, magkakaiba tayo ng struggles, 'di ba? So anong sense ng comparison? Wala. Ito yung kailangan mong maintindihan. Being competitive is okay. Pero may dalawang klase ng competition. Healthy competition and unhealthy competition. So doon muna tayo sa mali doon sa unhealthy competition. Yung unhealthy competition, yan yung ginagawa ng karamihan. Yan yung kinukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao. So yung nasa isip mo minsan is, dapat lamang ako sa kanya. Dapat mas successful ako sa kanya. Diyan nagsisimula yung ego. Diyan nagsisimula yung inggit. At diyan ka nawawalan ng focus. Kasi sa halit na mag-focus ka sa sarili mong improvement, ang ginagawa mo is binabantayan mo yung buhay ng ibang tao. So pag lamang sila, ano nangyayari? Pinanghihinaan ka. Pag lamang ka naman, ano naman ang nangyayari? Diba? Nagiging kampante ka naman. So either way, talo ka. Ngayon, ito yung kailangan mong gawin. Yung healthy competition. So hindi ibang tao yung kalaban mo. Ang kalaban mo, yung sarili mo. It's you versus you. Hindi ibang tao yung kailangan mong talunin. Ang kailangan mong talunin is yung version mo kahapon. So paano mo gagawin yun? Tanungin mo yung sarili mo. Mas better ba ako today kaysa kahapon? Kaysa last week, last month, last year? May na-improve ako kahit konti lang. Kasi, yun lang talaga yung competition na meron ka. Hindi mo naman nakokontrol yung actions ng ibang tao eh. Ang nakokontrol mo lang yung sarili mo. So, dun ka mag-focus sa sarili mong laban. Sa sarili mong self-improvement. Kung nagwo-workout ka, hindi mo kailangan buhatin yung binubuhat nila. Ang goal mo is mas lumakas kesa sa last session mo. Kung sa work naman or sa school, hindi mo kailangan higitan yung iba. Hindi mo kailangan hilahin pababa yung iba. Ang goal mo is mas gumaling ka araw-araw sa ginagawa mo. Kung sa buhay naman in general, hindi mo kailangan sumabay sa pace nila. Hindi mo kailangan makipag-unahan o makipagkarera sa kanila. May sarili kang pace. So instead of looking at others thinking, buti pa sila, isip mo sa paano ako mag improve today kesa kahapon. Kung araw-araw ka mag improve kahit 1% lang, sa 30 days, may small progress ka na. Higit sa lahat, may momentum ka na. After 1 year, hindi mo na masyado makikilala yung sarili mo. May malaking improvement na yon. Basta magiging consistent ka lang. Ito yung hindi naiintindihan ng karamihan. They ignore small wins. Akala nila, wala lang. Pero dyan nag-uumpisa ang lahat. Nagising ka on time, that's a win. Nag-workout ka kahit tinatamad ka, that's a win. Hindi ka nag-cheat sa diet mo, that's a win. Maliit, oo, pero yun yung foundation. Kasi discipline is built on small decision, hindi sa big moments. Ito yung reality. If you keep comparing yourself to others, you will always feel behind. Kahit anong gawin mo, kahit gano'n nakalayo yung narating mo. Kasi there will always be someone better. Mas mayaman, mas fit, mas successful. So pag dun ka nag-focus, talo ka talaga kahit anong gawin mo, wala kang panalo, hindi ka magiging masaya pag nakabase ka sa ibang tao. So bring it back to yourself, sa sarili mo. Focus on your lane.
track your progress. Ignore the noise. So guys, sana nakatulong sa yung video na to. Sana may natutunan niya. See you next time.